Hi guys! Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano hanapin ang support and resistance. Pero bago yan, make sure to subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. So, ano nga ba ang support and resistance? Ang support and resistance ay ang nagsisilbing mga key levels or zones kung saan nagbabounce ang presyo ng market. Sa mga key levels or zones din na ito maraming nakatingin na traders, investors, para makahanap ng opportunity to enter a position sa market. In short, ito ang nagsisilbing floor and ceiling na once ma-reach ng price, a possible high volume ng pera ang posibleng pumasok para mag-bounce ang presyo ng market. Ang support ang nagsisilbing floor o sahig at ang resistance naman ang nagsisilbing ceiling o kisame. Punta naman tayo sa example. Here is the weekly gold chart at ito ang support and resistance zones. Punta naman tayo sa mga criteria na dapat nating hanapin para mahanap natin ang valid support and resistance zones. So first, here at the resistance, hahanapin natin ang mga swing high na merong rejection followed by strong movement downwards at dapat ito ay obvious. So here at the support, hahanapin din natin ang swing lows followed by the strong movement upwards at ito din ay dapat obvious. So next, at these key levels, makikita natin na ito ay nag-act as support and resistance and vice versa. Same sa dalawang nauna, we will look for the rejections of the swing low and swing high na meron ding strong movements. Ito ang mga rejections na tinitingnan natin at kung papansinin ninyo, all the rejections or reactions ay obvious at madaling makita ng mga mata. So here's another tip. Make sure na merong gap sa pagitan ng mga rejections at ito din dapat ay obvious at madaling makita ng mga mata. Let us show it on the chart. So here, makikita ulit natin ang mga rejections sa taas at ito naman ang mga gaps sa pagitan ng mga rejections with a strong movement downwards. Here at the support, makikita natin ang mga rejections at ito naman ang mga gaps sa pagitan ng mga rejections. Makikita din natin ang maliit na gap sa pagitan ng rejection at body candle close. This one is still good since makikita natin ang mga previous rejections ay obvious at respecting the key zone. This rejection here is a false breakout. And makikita natin na ang lahat ng rejections ay mayroong drastic movement upwards. Katulad ng nabanggit natin kanina, ito ay nag-act as support and resistance dahil mayroong rejections above and below ng zone na ito. Ito naman ang mga obvious gaps at ito naman ang mga small gaps sa pagitan ng mga rejections and body candle close. So bakit ba natin kailangan din itong hanapin? Ito ay para malaman natin na ang key levels or zones ay strong and an obvious support and resistance level at pasok din ito sa mga criteria natin kung paano hanapin ang support and resistance. That's why this zone is a valid both support and resistance. Let's jump to another example. Ito ang New Zealand dollar against Japanese yen. Ito ang mga rejections both above and below of the price. Next, meron itong mga drastic or strong movements sa taas at sa baba. Now, hahanapin natin ang mga gaps between those rejections. After natin mahanap ang mga gaps, ay lalagyan natin ito ng mark as our zones since lahat ng criteria are all met. As you can see, it was a clean setup sa ating support and resistance. Finding support and resistance ay hindi mahirap kung ititrain natin ang mga mata natin para makita ang lahat ng criteria na ating hinahanap. Lastly, support and resistance ay mas effective kung ito ay mailalagay natin sa higher time frame. So, kung nag-enjoy ka sa video na ito at gusto mo pa ng mga ganitong video, click mo lang ang thumbs up button to show your support. Also,
Comment down below kung ano pa ang gusto nyong idagdag at kung ano ang gusto nyong itapik natin sa susunod. So guys, thanks for watching and see you in the next video.